Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Danica? Danica? Danica, patay ka na! Ano ba kailangan mo sa akin? Tangina! Tumayo ka! Tumayo ka, patay ka na! Tumayo ka! Tali na! Tumayo ka! Ayoko na! Tantayan mo na ako! Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Blight. April 2020, matapos ang hindi pinag-isipang plano. Napagpasyahan namin ng 6 months boyfriend ko na magsama na sa iisang bahay. Both of us are living independently naman. That's why we don't ask for any blessing from our family. Kaya eto na nga, bali 4 months na kaming mahigit na nagsasama. Living together pero not happy. November 2019 na mag-cruise ang landas namin. Party goer po ako, Kuya Totoy. And obviously, sa bar ko lang siya nakilala. Love at first sight and sex on first night. Yan ang naging paksa ng una naming pagkikita. Marahil ang iba sa inyong nakikinig ngayon ay iisiping napakakati ko naman o hindi naman kaya masyado naman akong malandi sa parting iyon. Hindi ko naman itatanggi, Kuya Totoy, na may pagkaganon talaga ako. Lalo na kapag natipuan ko ang isang lalaki. Pero isa lang ang mapapayo ko sa mga nakikinig ngayon ay huwag nyo na pong tangkain, gayahin ang ginawa ko. Simula ng gabing iyon, every night na kaming nagtatagpo para mag-picnic, kain ng hotdog at ginisang tahong. If you know what I mean, Kuya Totoy. As in, daig pa namin ng nagbo-boxing dahil lumalagpas kami ng 12 rounds. Ganon ka-active ang aming sex life. Mula umaga hanggang gabi, hindi namin tinatantanan ang isa't isa. Everything changed na magsimula kami mag-live-in. We never have sex after namin magsama sa iisang bahay. At dahil dito sa ECQ, hindi niya kailangang umalis para magtrabaho. He doesn't have any reason para mapagod, and so I really grabbed the chance to seduce him sa umaga, tanghali at gabi. Pero, tangina,
walang epekto, Kuya Totoy. And things got creepier these past few weeks. Most of the time, napapansin kong tulala lang siya. He started shouting out of nowhere, cursing. He even destroyed hundreds of crops in our home. And the worst part is, sinasaktan niya na rin ako. Nakakapagtakang part, hindi niya na ako tinatawag sa pangalan ko. Minsan, bigla na lang siyang sisigaw ng, Danica? Danica, patay ka na! Ano ba kailangan mo sa akin? Takina! Lumayo ka! Patay ka na! Lumayo ka! Takina! Lumayo ka! Ayoko na! Tantayan mo na ako! Tapos bigla na lang siyang mapapatingin sa akin na takot na takot. Para bang isa akong killer clown na anytime susunggaban siya. Naguguluhan ako, Kuya Totoy. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Wala kaming mutual friends. At wala rin akong kilala sa mga kaibigan o relatives niya. Hindi ko alam kung sino ang pwede kong kausapin tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya. I started suspecting na nagdodroga siya, pero never kong nakitang namumula ang mga mata niya or even saw him na gumagamit ng white substance. X na yung thought na yun. So heto ako ngayon. I concluded na baka may sira sa ulo ang lalaking kinakasama ko. Until I got the chance to go out and buy supplies. Of course, I have the quarantine pass. And aside from the mask, I have sunglasses to cover up the wounds. And then, weird scenario happened. Hi. Nasa midsection ako nang may lalaking lumapit sa akin. Hi. Natatandaan ko, April 2020. Malinaw na sa akin ang lahat. Naglakas loob ang aming kapitbahay na sundan ako sa store to give me information and warning about my boyfriend. Hindi ako umuwi after talking to my kind-hearted neighbor. I ended up staying at my friend's home. Nadiskubre ko na ex-convict ang live-in partner ko. Bagong labas, bagong laya. Nabigyan ng second chance para mabuhay ng normal ulit. 17 years siyang tumira sa likod ng rehas. Ang kaso, involved siya sa isang group rape at murder. After tasting the flesh of the young woman, they decided to kill her. Estudyanteng napakarami pa sanang pangarap na nilapastangan nila. Isang kabataan na dapat sana ay nilalasa pa ang kagandahan at kasiyahan ng buhay. Nakakawindang malaman. Totoo nga ang sabi ni nanay na wag basta-basta magtitiwala sa hindi palubusang kakilala. But I let him in without knowing his story. Isa pang nagpatindig ng balahibo ko ay nang malaman ko na ang tinatawag niyang Danica ay yun pala ang kanilang babaeng ginahasa. At ang mas malala pa, Kuya Totoy, ay girlfriend niya ito noong mga panahong iyon. Pagkatapos nilang pagsawaan ang katawan ni Danica, sinaksak nila ito ng ice pick ng 10 beses hanggang sa malagutan ito ng hininga.
Ang kawawang katawan ng dalaga ay inilibing sa likod bahay mismo nila na noong mga panahong iyon ay nag-iisa lang ito sa bahay nila. Makalipas ang 1 linggo ay naamoy daw ng mga kapitbahay ang basangsang na amoy na sobrang sakit sa ilong na nanggagaling sa bahay nila Danica. At doon nga nadiskubre ang walang buhay na katawan ng dalaga. I accepted him sa loob lang ng napakaikling panahon. Oo na, I know. Nasa akin ang korona ng katangahan. Sa ngayon, isa lang ang plano na nabubuo sa isip ko. Babalik na ako sa bahay namin. Tutulungan ko ang kanilang biktima na makamit ang tunay na hustisya. I will allow the ghost of their victim to use my body. I'm giving her the privilege to taste the sweetness of revenge. And I hope that I made the right decision. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!